Hello mga ka-legit Davercats! Another updates po tayo ngayong araw ng Huwebes kung saan Zombie Toge may inamin tungkol sa pagtanggap ng offer sa kanya. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit on the ring ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula, of course, nais kong magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats natin na laging nanonood sa mga videos natin. And this time, eto na nga, no, dahil mainit pa rin pinag-uusapan ngayon sa social media platform ang pagkawala nga ni Mr. Zombie Toge patungkol po na kanyang dahil may mga nababalita, may mga offer daw di umano dito kay Mr. Zombie kasi mula po ng si Zombie ay tuluyan na nga na hindi natin napapanood. Almost 4 days na rin ng straight, pang-4 na araw ngayon na hindi natin siya napapanood kasi parang nakita natin na nagkaroon na po sila ng press conference, no? Para dun sa kanyang tinanggap na movie dun po sa Penduko. And we do not know kung tapos na ba yun or nagsisimula pa lang. Kasi mula po nang nag-take over si Maestro Campo dito po sa barangay, hindi na po natin tuluyang nakita si Zombie. At ang dami pong nagkalat na mga spekulasyon sa social media patungkol sa kanyang pagkawala. So dahil dito, ang dami pong mga nagtatanong at ang dami pong nagko-comment sa mga comment section na si Mr. Zombie Toge ay na-offera na raw di umano ng ibang noon-time program. Isa raw sa mga pinaghihinalaan ay ang It's Showtime. Ayan, pero sa ngayon, dito po sa mga sa Instagram account niya, pag binisita nyo, nandun naman po siya sa kanyang condominium kasama ng kanyang mga friends, kasama ng kanyang mga Nigerian friends at ang ginagawa lang nila ay parang nag-good time lang sila, no? At active din naman siya sa kanyang Facebook page. Which means na talaga namang si Zombie Toge po is visible pa rin sa mga social media account, social media platform niya. Pero ito nga, no, meron po kasing inamin si Mr. Zombie Toge patungkol po sa tinanggap niyang offer bago. So, ganito po ang kanyang kwento. Sabi niya, so, paano ang preparation ko? Actually, may dumating na text, Zombie. Kasama ka daw sa Pedro Penduko. Sabi ko, Diyos ko po, sabi niya. Paano to? Hindi naman ako marunong magbasa ng Tagalog. Paano to? Sabi niya. Actually, parang 2 araw. Hindi po ako natulog. Iniisip ko, bakit anong meron sa script yan? So, tapos pagdatalo, and Mr. Wally Bayola, dahil hirap nga po siya makaunawa ng Tagalog. Or kumbaga parang may mga Tagalog words pa rin siya na hindi po masyadong kabisado. Panoorin natin to. Pumunta ako sa Google para mag-translate ako. So lahat ng mga scene ko dyan, nag-translate ako. Lahat! Nag-practice ako, translate lahat. Para naintindihan ko talaga kung anong talaga yung istorya. Binasa ko yung mga script. Tapos, pumunta ako sa Google para ma-translate ako sa English versus Tagalog translator. So, lahat ng mga scene ko dyan, nag-translate ako. Lahat, nag-practice ako, nag-translate lahat. Para maintindihan ko talaga kung ano ang storya. Admittedly, he recounted some difficulty in pronouncing some Filipino words. Tapos, may mga words din dyan na medyo mahirap ma-pronounce, no? Yun po talaga yung kanyang pinagdaanan bago niya tanggapin yung offer. Pinag-aralan niya ng todo. Dito natin mauunawaan kung ano yung pinagdadaanan ni Mr. Zombie Toge, kung bakit during the So Goodbye Mga Kapatid segment, hirap na hirap din siya na makasabay kay Wally tsaka kay Jose kasi nga po due to his language barrier, ano? So anyways, sana nga ay makabalik na si Zombie dito po sa noon-time program na EAT. So dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga komento at reaction ninyo patungkol sa ating update. Unahin natin si Bernard Santos. Sabi niya, wala na kasing thyroid si Mars. Ganyan po talaga ang symptoms ng na-operan sa thyroid hingalin. Sindi, baka mapapansin po ninyo, kapag po nagsasalita si Mars, lalo sa barangay, siguro dahil mainit din at naglalakad-lakad sila doon, parang hingali siya.
So doon ko naintindihan na meron palang symptoms yung thyroid na yan. Sabi naman ni Cathy Gill, sige, sanib puwersa para itaas ang views ng fake bulagta. Ha, kawawa naman, wala pala kayong binatbat sa TBJ. Bottom line here, karma is on the way. Ang pag-itsipwera niyo sa TBJ, they have been in your network for 28 years. So, yun nga, no? Medyo mabigat yung mga saloobin ni Miss Cathy. Sabi po ni user, pag alam ng isang barangay na mamimigay ng ayuda, siguradong dudumugin ito. Kailangan physically and mentally alert ang mga host. Kailangan mahaba ang pasensya. Sabi niya pa, hi Miles, akala ko wala ka naman. Di kasi kompleto ang 2.5 oras pag hindi ka nakita. Ayun. Mukhang pag-ibig na ata yung nararamdaman nito ni user, ano? Talagang sobrang happy siya. Lahat naman talaga na-happy kapag nakikita po si Mel Ocampo kasi yung kanyang tawa, yung kanyang ngiti, very contagious, no? Yung baga parang talaga mahawa ka dun po sa kanyang tawa. Sabi ni Miss Erlinda Montemayor, paano hindi dadami ang bisang showtime? Madaling araw pa lang open na sila online. Natural, pagdating ng showtime, marami ng views. Samantalang 15 minutes before the show pa lang sila mag-online. True po yan. Dire-diretso po ang kanilang pagla-live po sa social media platform. Ganon din naman ang GMA Network, dire-diretso po yan, wala pong hinto. Hindi ko alam kung bakit hindi po sila nasisita kasi bawal yan eh. Hindi ko alam kung kinausap ba nila or nagkaroon ba sila ng agreement ng YouTube at ng Facebook na dire-diretso talaga yung kanilang pag-stream, diba? Kasi libre lang ang stream eh, wala naman bayad yan eh. So, hindi ko lang alam kung may agreement ba ang mga network na yan. Kasi ang TBJ kapag po sila ay nag-live, yung mismong oras ng pagla-live nila, 30 minutes before, nagla-live na po sila para po mapanood sila ng tao, di ba? Pero yung iba yung strategiya eh. And of course, another comments coming from user KT7, no, wala silang names. Hello Celebrity Updates. Thank you po sa pagtatanggol sa TBJ and Dabar Cats. And thank you rin po sa TB5. Ayan. So it's an honor po to be part of being a TBJ Defenders. So salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. At kung hindi pa kayo nakapag-like, share, subscribe, don't forget to like and subscribe for more updates.